Good morning mga people. Today gagawa tayo ng homemade dumplings. So, bali, ito yung mga sangkap na gagawin ko. Bali, naglagay ako ng turnips, parsley, onion, chopped onion, tapos garlic, mince yan, and then yung mixed vegetables. Kasi sa mixed vegetables, meron na siyang green peas, corn, tsaka beans, and then nag-chop din ako ng cabbage. So lahat ito veggies, and then nilagyan ko siya ng yung ready-made na corn beef. Pero yung nakapack lang siya para magbigay lang siya ng lasa. Tapos naglagay din ako ng chives at saka yung mga seasonings dito. It's up to you na po kung ano yung mga seasonings na ilalagay ninyo. Pero may konting spice kasi ito. Ayan. So, naglagay din ako ng salt and pepper at saka yung mushroom granules. Kasi mas prefer ko yung mushroom granules kaysa yung kasi yung iba. Kasi mas malasa siya kahit hindi mo siya lagyan ng mushrooms. So, ganito lang po yung ilalagay ko sa Dahil papakita ko sa inyo mama yung outcome nito kung paano ko ginawa. Kasi pa ako ng dough. Kasi mas masarap kasi yung homemade kasi ito siya yung dough ko. So, after an hour, papakita ko sa inyo. So, see you later po. So, ayan muna papakita ko. And then, thank you. Bali, ito na yung yung dough after ma-rest ko siya ng 30 minutes. So, ininid ko siya ulit. So, bali, after na-knead nyo na siya, gamitan nyo siya ng rolling pin. Para mas smooth yung texture ng yung dough niyo. Kasi panggawa yan ng dumpling. So, bali, after nalagyan nyo na ng natapos nyo nang gawin yung kneading, nagamit yung rolling pin, keep kneading pa rin konti para ma-flatten yung dough niyo. Tapos, meron akong ginagamit na ganito, para kung anong desired na gaano kalaki yung gagamitin yung halimbawa ito, ipipress nyo lang ito para yun ang magiging standard ng dumpling size ninyo. And then, i-roll nyo siya. Halimbawa, try natin ito maliit. So, kukuha ako dito. So, bali, tatanggalin nyo siya ng konti. So, magiging ganito, and then you have to gamit kayo ng isa, tapos i-roll natin sila. Diba? Para i-roll nyo lang ganito, para maging round siya. Ayan, ito na yung magiging base ng ninyo, kung gaano kalaki or kaliit yung dumpling na gagawin nyo. So, palakihin nyo lang yan, and then after, lagyan nyo na siya ng fillings. Ayan. So, continue lang yun hanggang makuha nyo yung desired thickness or thinness ng dumpling nyo. So, yan. Papakita ko sa inyo mamaya yung outcome. So, bali, ganito yung kinalabasan nung i-roll ko isa-isa siya. Ito yung designated na ganito kalaki yung magiging size ng dumpling wrapper ninyo. So, ayan po siya. Bali, sample ko lang yan. Papakita ko sa inyo yung paano ko siya babalutin. So, at saka pwede rin pala kayong pwede rin kayong gumamit ng dumpling molds. Ayan. Kung mas preferred nyo ang dumpling mold or yung mano-mano na lang na kayo na lang mag-fold, pwede din po yan. So, bali, maglalagay lang ako ng konti rito. Ganyan. Ganyan. Tapos, i-fold mo lang siya. Put in sa taas. Tapos, ilahin mo siya. I-fold mo siyang ganyan. Then, press mo lang yung bawat gilid. So, ayan.
So, ayan na po. Yan, meron ka ng homemade dumplings. Ayan. So, ayan. So, isa. Gawa pa tayo ng isa. Kaysa bibili ka pa ng dumpling, ang mahal-mahal, gawa ka na lang ng sarili mo. Diba? Ayan. So, message na lang kayo kung ano yung gusto yung itanong dito sa dumpling na to. Ayan. So, press nyo lang yung taas, pababa. Yan yung way of making dumplings ko. Ayan. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang way. Kaya ito lang po yung way ko na alam kong mas madali for me. Ayan. So, ganyan. Press mo lang siya. Ayan, okay na. Meron ka ng mini dumpling. So, siguro gawin na lang natin lahat. So, madali lang naman. Basta maglalak kayong time. Okay. So, ang nilagay ko dito sa dumpling ko is yung turnip kasi mura yung turnip na yan. So, yan. Tsaka day off ko ngayon. So, may time po akong gumawa. Madali lang naman eh. So, ayan. Press mo lang siya. And then, idadust mo siya. Pagkatapos mo, idadust mo siya ulit ng flour para hindi siya magdikit-dikit. And then, i-freezer mo na siya. Ready for the next, kailan mo siya gustong lutuin or gawin. So, bali, pakita ko na sa inyo. Simple lang naman siya eh. Simple lang gumawa. Hindi naman siya pantinda. Pagkain lang naman eh. Kaya okay na yan. So, tapusin ko na lahat. Pakita ko sa inyo. Mas masarap kasi kapag yung homemade, alam mo yung nilalagay mo at saka yung lasa, saka yung gaano karami yung salt na ilalagay mo. So, bigay ka nga lang talaga ng time. Maglaan ka ng time dito. So, ayan. Cutie. So, ayan. Pusip ko na lahat. Pwede mo rin itong pambaon sa work kung gusto mo. Ayan. Kaysa sa bibili ka pa sa labas. Kaya mo naman gawin. Kasi andyan lang naman sa pantry mo yung mga kakailanganin. So, ayan. Yes. And then, pag may natira pa, gagawa naman ako ng noodles. Kasi susunod na day, may gagamitin ako. Gagamitin ko rin ito yung pambaon. Kung matipid ka at wais na misis na ko, Diyos ko, ang daming magagawa sa buhay mo. Huwag ka lang magso-social media so much. Yan. So, ito po yung mga naging outcome ng ginawa ko. So, yan. So, ayan. And then, yung the rest, marami pa akong gagawin. So, ito lang muna papakita ko sa inyo. Yan. Tapos, ilagay nyo na sa ilalagay nyo na siya sa freezer after. Pero, you have to dust muna ng dust muna na siya ng flour. Ganyan. So, salamat po sa panonood. Sana nakapagdulot ito ng araw sa inyo. Magamit mo rin sa daily, araw-araw na umuhay ninyo. Kasi tayo pa akong gagawin. So, salamat po sa panonood. Yan po. Thank you for watching. Bye-bye. Good morning mga people. Today, gagawa tayo ng homemade dumplings. So, bali, ito yung mga sangkap na gagawin ko. Bali, naglagay ako ng turnips, parsley, onion, chopped onion, tapos garlic, mince yan, and then
yung mixed vegetables. Kasi sa mixed vegetables, meron na siyang green peas, corn, tsaka beans. And then, nag-chop din ako ng cabbage. So, lahat ito veggies. And then, nilagyan ko siya ng yung ready-made na corned beef. Pero, yung nakapack lang siya para magbigay lang siya ng lasa. Tapos, naglagay din ako ng chives at saka yung mga seasonings dito. It's up to you na po kung ano yung mga seasonings na ilalagay ninyo. Pero may konting spice kasi ito. Ayan. So, naglagay din ako ng salt and pepper at saka yung mushroom granules. Kasi mas prefer ko yung mushroom granules kaysa yung kasi yung iba. Kasi mas malasa siya kahit hindi mo siya lagyan ng mushrooms. So, ganito lang po yung ilalagay ko sa Dahil papakita ko sa inyo mama yung outcome nito kung paano ko ginawa. Kasi pa ako ng dough. Kasi mas masarap kasi yung homemade kasi ito siya yung dough ko.